isang tao na masasabi nating hindi gaanong magaling na nagtatrabaho para sa Urza Foundation, sa kabila ng kanyang kahinaan ay nais pa rin niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang panibagong digmaan at mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Isang araw ay nakakita siya ng isang babaeng nakagapos sa isang sky platform. Base sa kanyang itsura ay tila kalahating anghel at kalahating demonyo siya at nakiusap ang babae kay Kai na tulungan siyang makalaya. Nakakapagtaka ito para kay Kai dahil matagal nang magkaaway ang mga anghel, demonyo at mga tao at wala man lang sinabi ang babae na kahit anong mapanglait na salita laban sa kanya. Kaya alam niyang may mali at noong isang araw, bumababa si Kai mula sa kotse at gumamit ng binoculars para magsimula ng pagmamasid, samantala ang kanyang mga kasama ay nasa loob ng kotse at halos mamatay sa pagkabagot. Ayaw nila ang ganitong gawain kaso palaging nagmasid si Kai sa sementeryo ng kahit 100 segundo kaya't alam nilang hindi siya titigil. Mga siglo na ang nakalipas ay nagkaroon ng mahabang digmaan sa pagitan ng mga demonyo, mga celestial, mga espiritu, mga mitikong nilalang at mga tao na nagdulot ng malaking pinsala. Kaya nais ni Kai na masigurong hindi na muling mangyayari ang ganoong trahedya. Kasalukuyan siyang bahagi ng Urza Foundation at may obligasyon na magmasid sa sementeryong ito kung saan nakakulong ang mga demonyo upang matiyak na walang aberya na mangyayari. Pagkalipas ng 5 minuto, ibinaba ni Kai ang kanyang binoculars at iniulat na walang nakitang kakaiba kaya't ligtas pa rin ang pagkakakulong ng mga demonyo. Bumalik siya sa kotse at nagsimula na silang umuwi sa base ngunit habang nasa daan, tinanong siya ng kanyang kasama kung bakit kailangan pang magmasid sa sementeryo gayong walang demonyong nakatakas sa nakalipas na siglo. Inamin ni Kai na ligtas naman ang sementeryo, kaso bahagi ng kanilang tungkulin bilang mga miyembro ng Humanity Aegis Agency na tiyaking hindi makakatakas ang mga demonyo at naunawaan ito ng kanyang kasamang babae. Pero nagreklamo pa rin ang lalaki na may 3 iba pang sementeryo sa mundo kaya't parang walang silbi ang kanilang patrol kung isa lang ang binabantayan nila. Siniguro ni Kai na may mga ahente rin na nagbabantay sa ibang sementeryo dahil hindi maaaring magbitaw ng demonyo ang sangkatauhan. Kahit na may kapayapaan sa kasalukuyan ay ayaw ni Kai na maging kampante at pagbalik sa ahensya, nagsasanay si Kai gamit ang isang mythical beast simulation. Binalaan siya ng sistema na delikado para sa kanya na subukan ang saki na masyadong pangkaraniwan iyon dahil malamang na lahat ay magbibigay rin ng bulaklak. Royal Capital kailangan nilang magbigay ng espesyal na regalo para sa okasyon. Biglang nakatanggap si Kai ng mensahe mula kay Gan na humihiling na makikipagkita sa kanya kinabukasan ng umaga, hinihiling din